Dear FM Radio, itago niyo na lamang ako sa pangalang Leia. Hindi ko na sasabihin kung taga saan ako dahil natatakot ako para sa aking buhay. Pero isa ako sa mga babaeng biktima ng maling desisyon ng mga magulang ko. Ipinamigay ako ng aking nanay bilang bayad utang sa isang lalaking pinagkakautangan niya noon sa sabong. Ay, nako talaga naman. Talagang napakalawak nitong aking beach. Talagang napakayaman ko talaga. At pagmamay-ari ko, alam mo ba, halika dito, Tia. Ano ba itong mga, nagliliparan ng mga papel? Halika dito, Iya. Princess, itong nakikita mo, hanggang naaabot ng mga paningin mo hanggang dulo ng kabilang bundok na yon. Akin yan. Talaga ba? Don? Ano pangalan mo? Don, ano? Teka lang, ano pangalan Ano ka pa naman, Princess? Don Victor? Don Victor. Ganon. Oo, alam mo, Princess, Anastasia, kung ako ang inyong iibigin, hindi kayo magkukulang sa akin at lahat ito ibibigay ko sa inyo. Gusto ko yun, Don Victor. Pero huwag ka nang tumawa. Bakit naman? Para mas maganda. Ganun ba Ikaw yun? ba talaga, pagmamayari mo ito, ha? Aba, nagtataka ka ba't hindi ka nagtitiwala sa akin? Hindi naman sa ganon. Pero sige nga, ipagluto mo nga kami ng masarap na Nano? putahe. Potahe, gusto mo? Oo, I want it more delicioso. Delicioso. Gusto mo ng muy bien, ha? At ano yung mood yan? Muy bien, bungol. Muy bien. Muy Sige, bien. kahit ano basta galing sa'yo, Don Victor. Kakainin ko. Kakainin mo? Oo. Gusto ko yan! Diba, princess? Oo, basta ikaw, Don Victor. Kahit anong ihain mo sa amin, ako naman nagtitiwala talaga ako. Nasa iyo ang lahat ng lupaing ito, ang beach na nasa harap namin. Correct. At yung sabi mo na aabot ng aming pananaw, ng tanaw hanggang to sa kabilang putok ay iyo. Ang swerte talaga natin, Swerte Anastasia. natin, princess. Baka paghatian natin yan sooner or later. Pero, Don Victor, hindi pa magiging conflict para sa aming dalawa ni Anastasia yung paghahati namin ng yaman mo. Teka lang, hindi pa naman ako patay. Ba't nag-iisip ka ng paghahati ng yaman ko? Di naman sa ganon. Maganda nang prepared tayo. Hindi ba, princess? Oo naman, Don Victor. Tama si Anastasia. Correct. Teka lang. Saglit lang. Medyo hindi ako komportable sa pinag-uusapan ninyo. Ako ang bahala. Kapag ako ay natigok, kayo ay ako ay merong Don Victor, sino ka? ako po to si Leia. Leia! Oo nga pala. Ikaw, Luto na po yung pagkain nyo, Don Victor. Ganun ba? Opo. Siguraduhin mo na masarap ang pagkakaluto mo dahil kakain ng aking mga juicy babes. Oo na, siguraduhin mong masarap yan, ha? Gusto ko, delicious. Tama, delisyoso. Dahil isang Don at mayaman si Don Victor. Kaya? Huwag mo nang ulit-ulitin. Nakakahiya naman. Ikaw, Leia, sigurado bang nakahain na ng maayos ang mga pinaluluto ko sa iyo? Opo, Don Victor, maayos na po. Talagang naka-ready na po. From appetizers hanggang main course po. Ready na po yun. Sige. Halika na kaya, Don Victor. Baka mamaya kunin pa ni Leia lahat. Alam mo, Anastasia, babe, honey, princess, halina kayo. Maglakad na tayo papunta doon sa loob ng aking tahanan. Malaking mansyon. Okay, let's go. Ayan, ayan. Ayan. Ito Sige na po yung maupo na kayo. mga food. Appetizers hanggang main course. Kainin nyo na lang ho. Ano ba yung luto mo ang tawag dyan? Ito po, fingertips lang po ito. Fingertips? Oo, ito po yung pinag-slice-slice na sandwich. May mga lettuce po dyan. Teka lang. Bakit may mga lettuce? Sabi ko sa'yo magluto ka ng corn beef na may beef. Meron nga po. Pero susunod pa po yan after po ng appetizers nyo. Appetizer. Kung ano sinabi ko sa'yo, yun ang gawin mo, Alia. Ikaw talaga marunong sumunod. Napakatatanga-tanga ka.
Pasensya na po, Don Victor. Hindi ko Pinapahiya. naman po sinasadya. Pinapahiya mo ko dito sa mga bisita ko, si Honey Babe Princess at si Lodi Cakes. Sabi ko sa'yo, Don Victor, mukhang, kakonsyaba niya yata yung si Princess eh. Ay, naku. Siya si Princess lang naman yung may gusto ng finger tips na yan. Ay. Aanin ko naman yan, Don Victor. Huwag kayo mag-alala mga babe. Ako ang bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan at panuluto ko ng panibago ang mga pagkain ito. Sige ho, ipagluluto ko na lang ho kayo ng bago, Don Victor. Ay, hindi. Pasensya na po. Manahimik talaga. ka. Doon ka sa loob ng kusina at maghugas ka ng mga pinaggamitan ng mga plato at kutsara at tinidor. Tawagin mo na rin si Dolor. Sige ho. Doon ka na. Ah, Iinis ako na Pasensya na pinapahiya ho, mo Don ko sa mga Victor. bisita ko. Pasensya na ho, Don Victor. Mga babe, pasensya na kayo ha. Ganun talaga eh. Ako, kala ko pa naman makakakain na tayo. Saglit lang. Kasi yung bago na yan si Leia, yan pinangbayad utang sa akin ng kanyang ina. Bayad utang? Oh, pinambayad utang dahil yung ina niyan ay nalulong sa sabong. Ay, Ako lang ang makapagbigay talaga sa kanya ng solusyon para hindi siya mademanda at makulong ng mga otoridad. grabe naman yung pinambayad ang anak niya. pinanggap- Buhay pa ba yung, sino ba yung nagbayad utang sa'yo? Ano yung pangalan niya? kanyang nanay na si Nimpa. Ay, si Nympha. Oh. Yung sikat na sabungera. O, tingnan mo. Kilala mo pala si Nimpa na sikat na sabungera. Nalulong! Sa akin Grabe. lumapit at naghiram ng pera at hindi niya na kayang bayaran dahil Oh imbis na my ipambayad gosh. niya sa utang, lalo pa nalulong sa pagkakasugal dyan sa sabong na yan. How poor naman yung lady na yun, no? Ang pangalan nun, Leia. 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 Leia ang pangalan ng bata na yan. Kawawa naman siya. Anga-anga. Hindi ko talaga gusto. Kailangan po mapaturuan ng mga gawaing bahay. Alam mo, minsan, I'll teach her. Ha? Gusto mo ba? Ako magle-leksyon sa kanya. Nakakahiya naman sa'yo, Anastasia. Walang problema. Para naman may matulong ako dito sa hacienda natin. Asan din natin? Teka lang. Parang feeling mo at nakapagmana ka na akin. Ay, hindi pa ba sa ganon? Parang doon naman din talaga pupunta lahat, di ba? Sa akin mapupunta ang kalahating island mo. Ang kalahati ng island ko, teka lang, Anastasia, maghunos dili ka. Kasi ako yung Maghunos dili ka rin. Bakit? Hindi biro ang pagstay namin ni Princess dito para lang sa wala. Ano? Parang may kapalit agad ang pag-stay nyo dito. Tandaan mo, dapat ako ba? ang may-ari ng mansyon na ito at ang buong kapuluan na ito. Gumaganyan ka? Kulang pa ba? Ang mga ibinigay naming oras? Ha? At pagpapasaya sa'yo at pagpapaligaya tuwing gabi? Oh my goodness. Hindi naman Di sa ba, ganun. Princess? Oo nga, Don Victor. Kulang pa ba ang ginagawa naming effort sa'yo ni Kaya Anastasia? Hindi naman sa ganun, babe. Ganon. Hindi naman sa ganun. Hindi mo ba kami mahal? Hindi naman sa hindi ko kayo mahal. Sabi ko lang naman, maghunos dili kayo. Dahil ako, alam niyo na matanda na ako. At, Don Victor, gusto ko... may bago na pong pagkain. Parating na po dyan. Napakaabala naman itong batang ito. Saglit lang. At nag-uusap kami ng mga babe ko, juicy babe ko. Sige lang, saglit lang, ha? Kausapin ko lang itong batang ito. Asaan na si Dolor? Sabi ko, tawagin mo si Dolor at hindi gawang gusto kong kausap, Leia. Pasensya na po, Don Victor. Tinawag ko naman na po si Aling Dolor. Ayan na po, papunta na po siya. Ano ba Sakit ng yan? ulo ko, say. Ano ba problema dito, ha, Dolor. Don Victor? Dolor, ang sabi ko, di ba? Kabilin-bilin ko sa'yo. Naturuan mo maigi ang batang yan si Leia. Dahil napapaya ko sa mga bisita ko kay Honey Babe Princess at kay Honey Babe Anastasia. Tinuruan ko naman ng mga gawaing bahay ito. Tinuruan mo, hindi pa Tinuro- sapat. Tingnan mo yung niluto sa amin. Hindi naman masarap at hindi ganun kasarap at hindi gawin. Ako Hindi na. na pinapaluto ko. Ay! Naiinis na ako. Don Victor, hindi ka ba nahihiya sa mga kasama mo? Aba, kayo ang mahiya dahil kayo ang katulong dito kung may-ari. Ba't ako mahiya? Kaya nga, magkalmado ka lang. Ako ang nandito para sa iyo. Okay. Kalma ka lang. Paano ko kakalma? Napapahiya ko sa mga honey babe ko. Inhale. Exhale. 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 Sinabi ko bang mag-inhale, exhale ka? Sabi ko, inhale. Exhale. Sinusunod. Exhale. Teka lang nga. Ako ang may-ari at ako ang amo mo. Ba't ako inutusan mo? Pasensyahan mo na ako, Don Victor, ha? Pero, Loko-loko to. pasensya na. Excuse me, ladies and gentlemen. Ay, Akin na to. Ako na ang magluluto nito. ayan. Sige. Mamaigi pa. At
Mga honey babe, pasensya na kayo ha. Ay, paluluto ko ulit na mas masarap pa ang iyong mga gustong putahin. At pagkatapos ito magpunta ulit tayo sa labas ng beach at tayo igagala ko kayo. Ay, saan mo kami kagala, Don Victor? Away doon sa may mga dadampasigan at Ay, maghuhuli tayo ayaw ng nga, te. pearly shell. Gusto niyo ba ng Gusto pearly mo, shell? gusto mo ba ng perlas? Gusto ko ng perlas! Halika na nga at basag trip naman dito Sige. si Leia. Ang antot pa. Sige na ko, Ew. kumain na kayo at tayo lalabas na. Ano, okay ba yun? Okay na okay, Don Victor. Alas, sige doon na nga kayo sa labas. Wala mga walang kwenta. Bunga nito parang ako ang maamo mo ah. Tinanggap ko na noon ang kapalaran ko na habang buhay akong magdudusa bilang bayad utang. Hanggang sa nakilala ko si Miko, anak ni Don Victor sa ibang babae. Pinagkakatiwalaan niya si Miko sa lahat ng kanyang mga negosyo, legal man o illegal. Don Victor, meron pa po ba kayong ipag-uutos sa akin? Eh. Para po makapunta na po ako sa kwarto ko at makapag-ayos na ho. Kung tutusin, wala naman na Lia. Takulay, gusto ko lang talaga magpahinga dahil sumakit ang ulo ko dahil sa pag-intindi ko sa mga juicy babe ko. Hey. Mabuti naman kung ganon. Ay naku, ano? Sabi mo? Wala ho, Don Victor. Actually nga po, nung nakita ko po yung dalawang dilag, bagay na bagay po talaga kayo. Talaga? Opo! Talaga mabuti naman at pansin mo yun na bagay-bagay ako. Kaso kasi... nga lang po, gold digger, no? Kasi Ano? wala ho, kako. Nagdidig lang sila ng gold. Nagdidig ng gold. Oo. Wala naman akong gold dito sa aking lupain. Meron ho. Saan? Nakapagdig nga ho yung dalawa. Ano? Parang malalim ang ibig mo pa kaisabihin, Lia. Wala ho. Ay, teka lang. Maghunos dili ka sa pagsasalita mo sa akin. Baka nakakalimutan mo, pinangbayad utang ka sa akin ng nanay mong sugalera. Alam ko naman ho yun. Hindi nyo na ho kailangan araw-arawin sabihin sa akin yun, Don Victor. Teka lang. Maghunos dili ka rin ang pagsagot mo sa akin. Baka nakalilimutan mo. Ako ang nagpapalamon sa'yo. Pasensya At na ho. dito ka sa bahay ko nakatira. Ako lahat ang sumasagot sa mga pangangailangan mo dahil lang pagkakautang ng ina mo. Ay, minumura nyo ho ba ako? Yung ina mo, nanay mo. Okay ho, sige ho. Ngani? Akala ko minumura nyo ako kasi Hindi ko kaya na- ko ho kayong murahin Hay! public. Bunga nga mo. Sabi ko sa'yo, ako ang amo mo. Pasensya na ho talaga, Ay, Don naku. Victor. Ikaw talaga kailangan mo talaga na marami pang mga pag-aaral at disiplina dahil hindi ka na masyado natututo. Salbay ka, bata ka. Don Victor, pasensya na ho. Nagbiro ko lang naman ho ako eh. Gusto ko lang ho kayong mapasaya. Hindi mo ako kabiruan. Amo mo ako. Hindi ako barkada mo. Kaya maghulsili ka na mga pagsalita mo sa akin, pati pagbabitaw mo ng mga biro-biro. Pasensya na ho, Don Victor. Nakita ko naman po talaga eh. Yung dalawang babae may dala pong pera. Galing ho sa wallet ninyo. Tingnan mo. Pagbibintangan mo pa yung mga juicy babe ko. Totoo naman ho eh. Kung ayaw nyo maniwala, edi wag. Check nyo ho yung wallet ninyo. Aba, wala akong pakialam sa mga concern mo at huwag ka magbibitaw ng mga salitang hindi ka nakakasiguro. Kayo na nga ho yung tinutulungan. Kayo pa yung may gayang magalit. Aba, parang utang na loob ko pa sa'yo na nagsumbong ka sa akin. Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo dahil mahal na mahal ko ang mga juicy babe ko. Sige ho, Don Victor. Kung wala na ho kayong kailangan sa akin, pupunta na lang ho ako sa kwarto. Pa, ano nangyari dito pa? Ikaw pala anak Miko. Ate, wala naman. Pa, sino po yan? Bago natin katulong si Leia, wag mo na intindihin yan. At medyo aanga-anga yung batang yan. Pasensya na ho talaga, Don Victor. Hindi na po mauulit. Talaga, hindi na Hayaan ko na mauulit. lang ho yung mga juicy babe ninyo. Talagang hindi na maulit dahil pag umulit ka, ilalagay kita sa Bartolina. Bartolina ho, ayoko na ho doon. O ngayon, kung ayaw mo, bumalik ka na at pumunta ka na sa kwarto mo at hindi na kita kailangan, Leia. Sige na! Hello po, sir. Wait Umalis ka na. lang ho.
Kakausapin ko si Miko. Anong Miko? Wala akong pakialam kausapin mo ang anak ko. Sino ka ba? Miko, alam mo anak, pasensya ka na ha. Narinig mo ang pagtatalo namin ng bago nating katulong na si Leia. Pero kumain ka na ba anak? Opo pa. Pagod po ako pa gawa nung inasikaso ko po yung mga negosyo nyo. Ganun ba? Kamusta naman ang ating mga negosyo? Na kumikita ba? Opo pa. Medyo nagkakaroon lang po ng problema doon sa ilan natin mga tao. Pero ako pong bahala doon, huwag po kayo mag-alala. Matutulog na lang po kayo ng mahimbing. Ano yan? Dolor. Oh, Miko, andito ka pala. Aling Meron Dolor. akong inihanda pagkain. Sinabi Ay, nga buti ng naman ama po. mo na darating ka. Buti Halika naman na. po. Halika na doon sa may kusina. Sige, Ay, Miko. pagpasensyahan mo na doon, Victor, Papakainin ko lang ito si Miko. Sige, mauna na ako anak ha. Ikaw nang bahala muna sa ating mga negosyo. Mauna na ako. Ay, buti naman at napunta ka dito, Miko. At ang tagal ko na rin hindi ka nakita. Okay lang po, Aling Dolor. Busy po sa mga pinapaasikaso sa akin ni Papa Buti naman, Aling Dolor, busy ka, ha? Aling Dolor, Ano yun? may tanong po ako. Ano naman yung itatanong mo? Sino po yung bagong katulong natin? Si Leia. Yung pinambayad utang ng ina niya. Ano? Pinambayad utang? Oo. And eto naman, nasa atin lang. Nalulong sa sugal yung nanay niya. Kaya eto, ang nangyari, pinambayad utang kanyang anak na si Leia. Kawawa nga batang yan. Wala namang kasalanan. Tignan mo naman. Naging alipin bigla. Aling Dolor, nakikurious ako. Tawagin niyo nga po. Teka lang, patulugin mo muna si Don Victor. Hindi, akong bahala dyan kay Papa. Talaga ba? Opo, sige, tawagin niyo na. Sige. Leia! Leia! Aling Dolor, teka lang, ayan na, si Leia. Aling Dolor, bakit ho? Hi, Leia. Hello po, Sir Miko. Oh. Kanina nga ho, gusto ko na kang makausap kayo. Gaya po ba kayo ng tatay ninyo? Gaya ng tatay ko? Bakit? Masama ba tatay? Ay, iba yan si Mika. Mabait yan. Mabait yan batang yan. Ako ang nagpalaki dyan. Hindi ba, Mika? Mika? Okay lang naman. Teka lang. Narinig ko na sinabi ni Aling Dolor na pinambayad utang ka daw ng nanay mo sa tatay ko. Totoo ba yun? Totoo po yun, Sir Miko. Sa totoo lang, wala naman po talaga akong kasalanan. Pinambayad utang na lang ako bigla ng nanay ko. Minsan nga naisip ko kung mahal pa kaya ako ng nanay ko, paano niya nagawa sa akin yun. Sa totoo lang, Sir Miko, ayoko na dito. Teka. Pagod na ako. Teka. Habang nagkukwento ka, maupo ka muna. Okay? Sabayan mo ako kumain. Aling Dolor, kumain ka na rin po. Sige. Itong batang ito. Sige na, magkwento ka lang at kakain na lang din ako. Nagugutom na ako Sige, ano ba nangyari? Kasi oo. Ano bang setup nyo ni Papa? Lagi kasi ako pinapahirapan ng tatay niyo. Ano? Pinapahirapan ka ni Opo. Papa? Tapos po, kapag andyan yung mga juicy babe niya, lalo pong yung dalawang babae na laging nangunguha ng pera niya, hindi naman siya naniniwala sa akin. Juicy babe? Juicy babe, yung mga babae po ng tatay niyo. Hindi ko alam yun Ako lang naman concerned citizen lamang. Sinusumbong ko sa kanya pero hindi naman po siya naniniwala. Tsaka po nung nakaraang linggo, nasa Bartolino po ako. Saglit lang. Leia, ano itong narinig ko sinusumbong mo sa anak ko si Miko? Yung mga pangyayari dito? Hindi po ako nagsusumbong kay Sir Miko. Anong hindi? Narinig ko. Na nagsusumbong ka Bartolina ka pati yung mga juicy babe ko ay kinukwento mo? Pa, siglit lang pa. Kalma pa. Nagpapakwento lang ako kay Leia. Ano ba nangyayari dito? Wala akong kaalam-alam Wala kang alam dahil hindi man nangyayari talaga yan. Alam mo, Leia, umalis ka na muna dito at kakausapin ko ang anak ko. Hindi ko gusto mga lumalabas sa bibig mo. Pasensya na. Teka lang pa. Saglit lang. Ako nang kakausap dyan sa batang yan, okay? Hindi, ako na. Oy, hayaan mo na siya, Don Victor. Hayaan mo na si Miko, malaki na yan. Hindi, ako ang kakausap na. Ako ang head of the family dito. Pati ikaw siya ang kakausap. Head of the family ka nga, wala ka namang utak. Ha? Ano? Wala. Ano? Sabi Walang ko, ano? Hindi, sabi ko, wala kang pagkain.
Hindi kita napaglutuan. Pagpasensya na. Wala nga ako pagkain. Pasensya na ha. Hindi ko naluto ang paborito mong saglit lang pa. adobong pinaksiwan na lechon. Sige na pa. Adobo na, pinaksiwan pa. Ako nang bahala pa kay Leia. Sige na, alis muna kami. Hoy! Miko! Miko! Hayaan mo na, Victor. Anak ng toko at ang batang to. Parang lahat kayo hindi sumusunod sa akin. Pati Ayan. ikaw, Dolor, sinasagot-sagot mo ako. Kumain ka na lang. Ayan. Aray ko! May ginagis mo sa mukha ko. Loko-loko ka. Pasensya na ha. Ikaw pala ang amo. Oo, pasensya na. Walang yung bahay to. Ako nag-a-adjust. Wow! Pasensya na nga eh. Halika na nga, kumain ka na. Share tayo, share. Share. Ayan. Teka, ano ba't ako sumusunod sa iyo? Ako may ani dito. Ngani talaga. Ay, nako, Ginoo. Ano ba ginawa ni Papa sa'yo? Yun na nga ho. Palagi na lang po niya ako pinapahirapan, Sir Miko. Sige, ganito na lang. Kahit po, wala naman akong ginagawang masama. Lagi niyo po akong pinaparusahan. Alam mo, Leia, kahit tatay ko si Don Victor, hindi ako sang-ayon sa ginagawa niya sa yung pagpapahirap tsaka yung tinatawag na bayad utang. Hindi dapat ganun eh. Kasi ang utang, pwede naman bayaran pero hindi po pwedeng kapalit yung pagsisilbi mo sa amin dito at aalipinin ka. Tapos, nakukuha pang saktan at pagsalitaan ng hindi magaganda ng tatay ko. Sige, ganito na lang. Ano ang gagawin ko dito, Sir Miko? Paano na po ako mabubuhay ng malaya? Itatakas Gusto ko kita. Teka, kayo ho? Itatakas niyo ako. Paano po? Lahat naman po alam ng tatay niyo. Akong bahala. Alam ko kung paano mag-isip ang tatay ko. Kaya akong bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sige ho. Teka, mag-impake lang ho ako. Babalik na ho ako sa silid ko. Sige. Para makapag-impake. Halika na muna. Halika na. Sige ho. Halika na po. Salamat ho. Naimpake mo na ba lahat? Oo. Okay na ho ito. Tapos na ho. Sige. Halika na. Pero, lagi mong tandaan ha. At lagi mong isa sa puso na hindi dapat ganito ang pinagdaraanan mo, Leia. Naintindihan mo ba? Opo, Sir Miko. Salamat ho sa tulong niyo. At kapag nakatakas ka na dito, at nakaalis ka na dito, huwag ka nang babalik. Naintindihan mo? Entiendes. Halika na. Takot na takot ako noon. Pero si Miko ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Na pwede pa rin pala akong mahalin at magmahal ng malaya. Iisa lang ang dasal ko noon. Na sana tuluyan na akong maabsuelto sa utang na sobra-sobra na ang naging kabayaran ko. Dolor! Dolor! Ano, saan naman tong katulong na ito? Dolor! Kagala! Natutulog yung tao. Teka, Dolor, ano ba yung naririnig ko na ingay na naman kaluskos kanina pa? Hindi ako makatulog na maayos. Ano ba naman yan? Natutulog ako. Hindi ko alam. Ano ba yan? Hindi mo alam. Ay! Ha? Hoy! Teka! Ay! Hoy! Leia! Leia! Miko! Pa! Don Victor. Saan kayo pupunta? Bakit may dala kayong malaking maleta? Mag-food trip po si Sir Miko. Ano magpo-food trip? Yung anak ko magpo-food trip, may dala ka malaking malita? Sinong niloko nyo? Kasama daw ako sa food trip niya. Miko, ano ibig sabihin nito? Pa! Magsabi na tayong totoo. Pa! Ang totoo niyan, itatakas ko si Leia. Ano? Itatakas mo si Leia? Opo, dahil hindi ko na rin po maatim at masikmura yung ginagawa nyo kay Leia na pagpapahirap at yung ginagawa nyong bayad utang, hindi po makatao yun pa! Hindi makatao, malaki ang pagkakautang sa akin ng sugarol niyang ina. Kaya dapat lamang naalipinan ko at masulit ko yung mga pinaghirapan kong pera na pinangutang ko sa nanay niyan. Pa, alam nyo naman na mali ang ginagawa nyo. Mali na parang ginagawa nyong alipin tong tao. Kung may utang sa yung nanay niya, wala namang pagkakautang sa iyo si Leia eh. Bakit pati siya nadadamay dito?
Don Victor, palayain niyo na po ako. Hindi maaari, Leia. Hindi ikaw ang magsaset ng Hindi ng po ako rules. yung may kasalanan kung bakit po nagkautang yung nanay ko. Hindi nga siya may kasalanan, pero ikaw ang pinambayad niya sa akin. Never magiging pambayad ang taong katulad ko. Para lang alipinin ninyo. Ganyan na ba kayong mayayaman? Porket may pera kayo, kaya nyo nang gawin lahat sa ibang tao. Aba, Nagkaroon lang ng kaunting utang. Pati ang taong ipinangbayad, pahihirapan nyo na din. aba, dapat lang. Tatanggalan nyo na ng buhay. Dapat talaga. Dahil gusto ko masulit ang interes na pagkakautang ng nanay mo sa akin. Dahil magpahanggang ngayon, umaabot na ng milyones ang interes ng inabot ng utang ng nanay mo sa akin. Kaya dapat lamang nasulitin mo ang pananatili mo dito. Pero never naging bayaran. Ang isang anak, never dapat yun kapalit sa mga utang ng kanyang ina o ng tatay niya. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Dahil ang utang nila! Hindi ako ang umutang! Hindi nga ikaw. Hindi ang anak na katulad ko ang umutang. Hindi nga ikaw ang umutang, pero ikaw ang pinambayad. Pa, tama na to. Sa ayaw at gusto mo, aalis kami. Sige, umalis ka. Konsintihin mo yung katulong na yan. At wala kang matatanggap na kahit anong mana mula sa akin, Miko. Pa, hindi sa akin importante ang yaman. Hindi rin importante sa akin ang kung anumang posisyon ang ibibigay mo sa akin bilang tagapagmana mo. Dahil ang importante sa akin pa, yung pagpapakatao, yung pagrespeto, mababa man o mataas ang disposisyon sa buhay pa. Tandaan mo pa, yung yaman nawawala yan. Hindi mo madadala sa hukayan pa. Pero yung dignidad ng isang tao na inalisan mo ng dignidad gaya ni Leia, walang kapalit yun pa. Walang kapalit! Kaya sa ayaw gusto mo, alis kami dito pa. Alis na kayo dito! Halika na, Leia. Halika na. Halika na, Sir Miko! 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 Grabe naman, ka-vibes! Inyong natunghayan, hotdog. Inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Leia sa Ang Drama Mo Live! Grabe naman yun. Ang tindi ng ganitong kwento. Ipinangbayad utang ang isang tao na wala naman siyang kinalaman at all. Hindi naman siya nag-utang, hindi siya nang nagka-utang, pero siya ang ipinangbayad. Actually, di ba may kasabihan na, or parang nasa batas din na dapat never, parang hindi siya namamana, yung utang hindi namamana. Totoo ba yun? Ayon sa rule of law. Rule of law! Di ba? Parang wala naman kasi ganito. Kumbaga para kasi ito mindset to nung araw eh. May ganon. Oo. Nung araw to ha. Pero ngayon kasi, parang pa pwede itong bumagsak. Correct me if I'm wrong ha. Hindi naman tayo abogado, hindi tayo eksperto sa mga batas. Pero parang bumabagsak to sa pagiging sa usapin ng human trafficking. Ay, oo. Kung hindi ako Totoo, nagkakamali totoo. parang human trafficking. Correct me if I'm wrong sa mga nakikinig sa amin sa 92.3 FM Radio Manila On Air at sa aming YouTube channel. I-correct nyo ako kung tama ba. Parang, di ba? Oo. Parang, basta overall, hindi siya makatao. Totoo. Kasi wala namang kinalaman si Leia eh. Totoo, di ba sinabi niya na hindi po ako may utang sa inyo, bakit ako yung nagbabayad, Oo. di ba? At ang question dito kasi, hanggang kailan siya magbabayad? Ng utang. Ng utang. Di ba? Yung interest patuloy na tumataas. Oo. So kailan siya matatapos? Pag wala na. Di ba? Di ba? Parang hirap kasi ng sitwasyon eh. So parang ang labas pa nito may nilalabag din na batas. Si Don Correct. Victor. Oo, dalawa sila, yung nanay niya at yung si Don Victor. Di ba? Kumbaga parang kung gusto mo talaga magbayad ng utang at ang nakikita mo lang na kapalit ng iyong pagkakautang at mabayaran mo pa utay-utay, bakit hindi yung nanay mismo ang nangatulong? Correct, totoo. Eto Di ba? hindi pala automatikong natatransfer sa anak ang utang ng magulang. Makinig kayo mga ka-vibes ha. Pero may mga kondisyon o sitwasyon na dapat maintindihan. So, eto yung mga paliwanag dyan. Una, kailan hindi mananagot ang anak sa utang ng magulang? Una, kung personal loan ito ng magulang. Walang dito, co-signer. Itawag natin. Oh, Halimbawa, yun. Co-signer. yung mga credit card, Oo. personal loan, o yung pautang sa kaibigan. Ayan, kung nakapangalala sa magulang at walang legal na kasamang anak, hindi mo pananagutan bilang anak yan. Wala namang kasulatan, di ba? Or hindi natin alam
kung ano ba, may mga kasulatan ba to si Don Victor na pinapirmahan dito sa nanay ni Leia, hindi natin alam. Pangalawa, kung hindi mo pinirmahan ang loan, kung hindi ka co-maker, guarantor o co-signer, wala kang obligasyon kahit pa anak ka. Uy. Yung pala yun. Pero kasi naman yung pagkakautang ng nanay ni Leia, verbal eh. Hindi Ayun naman, wala nga naman eh. siyang kasulatan eh. Yun nga, Kasi wala. Yun utang yung- eh. Correct. Galing sa pagkakalulong sa sabong, di ba? Galing sa sugal. So, ibig sabihin, yung pagtakas ni Leia, okay lang yun. Kasi wala namang sign eh. Wala namang pinirmahan. walang pirmahan, Correct. walang kasunduan, walang MOA Correct. o ano man, memo, anong man tawag Oo. diyan. Hindi ko okay din yung ginawa niya. At dapat nga nagpunta pa siya sa sa mga otoridad eh, Oo, di ba? naghingi siya ng help, diba? Humingi siya ng legal na payo, Oo, di ba? correct. Humingi ng assistance sa barangay, sa kapulisan Ayan. para mabigyan din ng katarungan yung pang-aalipin at pananakit sa kanya kasi may Oo. pananakit na eh. Kasama pa Correct. sa kasunduan yon verbally, di ba? Oo. Eto may tanong Kiko Kalikot. Sabi ng mga ka-vibes natin, kailan daw maaaring maapektuhan ang pamilya o ang anak sa utang? Ano na ulit yun? Kailan maaaring maapektuhan ang pamilya o anak sa pagkakautang nung nang-utang? Nung nag-utang doon, halimbawa kay Don Victor, yung nag-utang, yung babae, yung nanay ni Leia. Kailan daw maaaring maapektuhan? Kailan? Oo. Maaring maapektuhan? Oo. Kumbaga, paano na papasok sa eksena na maapektuhan pati yung pamilya nila, yung Parang anak wala. nila? Parang wala. Kasi syempre, utang yun na. Personal utang nga yun eh. Ayan. Maliban na lamang kung co-signer nga sila, di ba? Correct. Pumirma sila sa isang kasunduan na kapag hindi nakapagbayad tong principal borrower, Tama. kayo ang hahabulin namin. Correct. Di ba? Tama Parang yung ano. sinabi ni Kiko Kalikot. At pangalawa, kung may naiwan naman na ari-arian yung magulang. Kung meron. Kung may diba? kasunduan pa din ha. Oo, kung may kasunduan pa din. Kung may mga pirmahan pa rin Oo. kasi pag ganyan mga sanlaan na o may mga kapalit na Oo. ari-arian, dapat merong kasunduan, papel, Correct. nakapirma. Oo. 'Di ba? Malinaw doon yung mga kondisyon. Correct. Hindi pwedeng basa-basa lang nahihilahin mo yung lupa ng may lupa dahil may utang sa'yo, kukunin mo yung lupa kapalit nung pambayad utang nga ng inutang sa'yo, 'di ba? Tama. Parang ito na yung magiging interest. O, 'di ba? At Para walang ganun. kung nag-volunteer ka, di ba, Kiko Kalikot, at Oo. mga ka-vibes, na bayaran ang utang ng nanay mo, hindi man nag-volunteer si Leia dito Oo. Di ba? Parang biglaan na lang na pinambayad utang siya ng nanay niya. Parang Walang against the will pa willingness. nga eh. Yun, Against against the the will. Ayun. Mali po yun. Ang utang ay personal na obligasyon, hindi ito namamana o naipapasa sa mga anak. Tandaan po natin yan. Pero, kung may naiwang ari-arian, doon muna kukuhanin ng pambayad bago pwedeng may maimana sa anak. Oo. Yung pala yun. Walang utang ang anak dito ha. Dito sa usapin ni Leia. Oo. Sa Andrama Mo Live. Hanggat hindi niya ito pinipirmahan, Mhm. o kusang loob niyang inaako ang lahat. Oo, ayun. So, hindi naman pala. Wala palang ganun. So ikaw, Leia, kung nasa ka man ngayon, ano man ang ginagawa mo ngayon, balitaan mo naman kami ni Kim Churva Oo. kung ano na ang kondisyon mo ngayon at ano na ang Correct. kalagayan mo. Kasi huwag ka matatakot ha. Meron tayong gobyerno, meron tayong Yes. mga NGO man yan o kung sino man na po Correct. pwedeng at maaaring makatulong sa'yo legally. Di ba? Huwag ka Totoo. matatakot. Yung nanay mo nagkakautang, hindi ikaw. Yes. At wala ka namang ginawang masama para magtago ka. Tama! Wala ka rin ginawang illegal para ikaw ay magtago, huwag magpakita kung kani-kanino at paliliitin mo yung mundo mo, di ba? Louder, please. Louder. Di ba? Louder! Louder! Oo. Never nagiging pambayad ang anak. Okay, bawal yun. Sabi ni Kiko Kalikot kanina, human trafficking yun. Baka. Pang-aabuso. Kung di kami nagkakamali, baka Oo. bumagsak yun sa human trafficking. Di ba? OA na yun. Oo, wag naman ganon. Kasi syempre lahat naman ng individual, binibigyan tayo ng equal rights ng ating batas na Correct. magkaroon ng dignidad para sa ating mga sarili. Tama na tayo do sa era, na 'di ba, na parang ginagawa tayong alipin, Oo. may mga pang-aabuso. Hindi kasi lumalabas to sa social media. Do bagabat noon ay wala naman social media. Pero ngayon kasi napakabilis na eh. At marami na tayong mga ka-vibes na maaaring magbigay ng kanilang mga legal na opinion at legal na kaalaman para Oo. makatulong sa atin. Di ba? Gaya Correct. nitong kondisyon ni Leia. Oo, naway maging okay ka, Halea. At sa mga ka-vibes natin na ginagawa pa rin yung ganitong klaseng pambayad utang. Eh kung dati nga, di ba?
may mga tinatawag tayo mga barter system. Iba na ho ngayon. Oo. Di, ano na ba tayo? Nasa modern world na tayo, di ba? Tsaka alam mo, ang mostly ng mga nagiging biktima ng ganitong klaseng sistema, Ayan, yung mga galing ng probinsya. Kaya nga. Kasi sila yung mga walang kamuwang-muwang. Hindi po sila tanga, ha? Ito, real talk. Hindi sila tanga. Wala lang sila kasing mali siya at muwang. Di ba? Sa mga Kawawa kalokohan naman. ng mga masyadong, alam mo yon, maraming alam na illegal. Di ba? Kaya mostly, ang nagiging biktima nito ay mga galing ng probinsya. Kaya Diba? naman po, sa lahat ng ating mga ka-vibes, kapag kayo po ay nagiging uncomfortable na at sa tingin ninyo ay medyo naabuso na ang inyong karapatang pantao, Ayan. abay dumulog po kayo at humingi kayo ng tulong sa inyong mga kakilala, Correct. sa inyong kapamilya, at syempre sa ating pamahalaan. Di ba? Ayan. Mabibigyan kayo ng assistance at tulong upang kayo po ay ma-exercise ninyo ang inyong karapatan bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas. So, di ba? Ganun. Diba? Ito na nga, i-shoutout muna natin yung mga nanonood online. Shoutout kay Arms, kay Moy Magnum, kay Gloria Constantino Misiano, Aha. kay Danielle Yap, Aha. kay Yausap Johannes Gaylord Bengson. Good morning daw, DJ Aha. Kim Chorva and DJ Kiko Kalikot. Pabati po kami dito sa JSL Fashion Couture. Oo. Imo City, Cavite, sila Jonathan Latona at Ate Ian and at siya Oo. daw si Yausap. Yeah, no? Ayan. Kay William Mortel, of course, good Oo. morning. Gayon din kay sa apat na sangre na nakikinig. Kay Jomel Arich Lou Amber. At kay sa mga bosses dyan, sila Sab, Lynn, Crystal, Boss J, Ian, Wendy, Ate Wendy, Ann, Roseville, Hannah, kay Amy, Coldwinter, Ravi, kay Ira and Johnson, at kay Jem at Ivan. Pati na rin kay birthday boy, kay John and Scott Gosamo. Yun, oh. Hoy, sabi ni Arms Espina, ano to? Nako, nagtago na si Don Canor sa Pasay. Ala! Hala! Bakit naman sa Pasay nagtago, be? Si Don Canor. Don Canor. Hello, Mang Canor. Hello! Hello! At sa lahat ng ating mga ka-vibes na kanina pa nakatutok sa 102.3 Baguio. At kayo din sa 97.5 FM Radio Johnson. Maraming salamat po sa inyo. At syempre tayo na ang bagong pinakikinggan dahil tunog number 1 Number 1 sa Pasay at Pasig. At gayon din, dahil nga tunog number 1 na tayo, nakikinig dyan Saan? sa Laguna at Batangas. Palagpakan ng mga pustiso. At ganoon din para masundan nyo kami. Kung wala kayong radyo, pwede nyo kami mapakinggan sa pamamagitan ng aming official mobile app, FM Radio mobile app na downloadable sa Google Play Store. Hanapin nyo lamang FM Radio Philippines. At pwede rin ngayon sumunod sa amin sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Hanapin nyo lang! 92.3 FM Radio Manila. At diyan at sumainyo ang ating Andrama Mo Live, ang kwento ni Leia. Sana'y Correct. nabigyan kayo ng entertainment, ng Lesson, of course. Oo. Kasi kung di tayo mabibigyan ng lesson, wala Huwag tayo. Wala tayong tanda, Char. Hoy! Di ba? Matanda ka na sa lahat ng mga pagkakamali mo. Di ba? Hoy, wag ganun ha. Yung gaya ni Don Canor Don tuloy. Victor. Don Victor ha. Don Victor, wag. Wag, no. Wag mo subukan. No. No. At sa lahat ng mga feeling na nag-iisa at yung walang nakakatuwang akala nila na pag-iiwanan na sila ng tulong at pagmamahal at malasakit ng ating mga ka-vibes, wag po kayo mag-alala dahil nandito kami. Di ba? Gaya ni Leia. Correct. Oo, wag kayong mawalan ng pag-asa. True legend! Kaya naman, huwag ka magawa ng pag-asa dahil sasaya ka pa hanggang mamayang alas 12 dahil tuloy-tuloy ang ating graba ng good vibe music at kwentuhan kasama 2K sa Ang umaga. tukay na pampasaya. DJ Kim Chorba! DJ Kiko Kalikot. Na lagi nagpapalalang, kung sa tingin mo mas angat ka sa iba, bakit hindi mo ituloy-tuloy hanggang langit? Buwisit ka! Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Ang oras. Ang oras. 10:51 na. Hala! Favorite! At pinakikinggan dahil tunog number 1! Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo.